Ate, naniniwala ka ba sa mga aswang? Palagay mo, saan sila nagmula? Hindi ko alam, pero dahil masasama sila, kumakain sila ng tao kaya malamang makampun sila ng kadiliman. Pero bakit mo ba iniisip yan? Kasi wala namang kwento na naubos yung mga aswang nung unang panahon. Ang totoo nga, parang iniiwasan yung totoo nilang pinagmulan. Tsaka nababanggit na lang sila para panakot sa mga bata. Paano kung isang normal na tao pwede palang maging aswang? Posible kaya yun? Ang creepy ng mga naiisip mo. Nandito naman tayo sa daan ng dilim-dilim pa naman. Bilisan mo na nga dyan maglakad. Mamaya makasalubong pa tayo dito ng tunay na aswang. Pero ate, nakita ko si Mang Danny kagabi. Siya yung kumain ng 3 manok ni tatay. Kinain niya ng hilaw yung manok. Hindi normal yun, di ba? Paano kung aswang pala siya? Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo? Halos lahat ng kabahayan pa naman sa barangay natin. Kung hindi namamatayan ng baboy, manok o di kaya naman kambing. Huwag mong sabihin si Mang Danny lahat ang may kagagawa ng mga yun. May ideya ka ba kung saan nga ba nagmumula ang mga aswang? Noon naisip ko, paano kung ang akala nating kwento na lamang sa panahon ngayon ay naging pangunahing dahilan ng kapahamakan sa kinalakihan mong bayan? Pipiliin mo pa rin ba na bumalik sa delikadong bakasyon alang-alang sa nawawala mong kapatid kahit may posibilidad na lahat kayo ay maging biktima? Kung meron kang kasagutan, paki-comment naman at gusto kong mabasa. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Diana. Isa akong journalist sa Maynila at ang asawa ko naman, si Alex, ay pulis. Noong bakasyon, bigla kong nabalitaan ang pagkawala ng aking kapatid. Sila ng aking nanay ay naninirahan sa Antique habang ako naman ay 14 years old na noon at nasa Maynila para magtrabaho at suportahan sila. Sa kabila ng agwat ng edad naming magkapatid, lumaki kaming magkasundo at malapit sa isa't isa. Kaya nang mabalitaan ko na nawawala ang kapatid ko, para bang isang punyal ang itinusok sa aking dibdib, Sir Jupiter. Nang araw na yon, nakahanda na ang gamit namin para sa mahabang bakasyon ng pamilya. Pero hindi ko inakala na ang bakasyon na yun pala ay may nakalaan na mabigat na pagsubok sa aking buhay. At ito po ang ikikwento ko sa inyo, Sir Jupiter. Mahal, gusto mo bang dumaan muna tayo sa tindahan para makabili naman tayo ng pasalubong kay nanay mo? Hindi na kailangan yan, mahal. Huwag na tayo mag-abala. Mas maganda kung makakarating tayo sa Antique ng mas mabilis. Habang tumatagal na, alam ko mag-isa si nanay sa bahay. Lalo lang ako nag-aalala. O sige mahal, bibilisan ko na lang ang pagmamaneho. Salamat. Mama, hindi ba isang henyo si Tito John? Oo, anak. Ang sabi pa nga na marami nung bata pa siya. Isa daw siyang special child. Hindi kasi siya makasabay sa batang kaedad niya. Idagdag mo pa na menopause baby si Tito John mo. Kaya lalo nilang iniisip na may problema sa pag-iisip yung kapatid ko. Pero hindi naman talaga, di ba ma? Oo, anak. Mataas lang talaga ang IQ ng tito mo. At hindi niya gusto yung mga pambatang aral noon. Nakakalungkot naman. Kung kailan iniisip ko na mas makakasama ko si Tito ng matagal, saka naman siya nawala. Nakahanda pa naman lahat ng mga tsuri ko sa ginagawang experiment ni Tito. Huwag kang mag-alala, anak. 2 buwan naman tayo magbabakasyon sa Antique. Magagawa niyo pa yan ng tito mo. Paano naman yun kung mawawala pala siya? Hahanapin ko siya. Sisiguraduhin ko yan. May bigat sa dibdib ko habang binabanggit ko ang mga salitang yon noon, Sir Jupiter. Mula nang umalis ako sa Antique, wala na akong ibang nabalitaan kundi ang unti-unting pagkamatay ng mga tao sa aming baryo. Sabi nila ang iba daw ay naabutan na lang na patay sa kanilang mga tahanan, habang ang iba naman ay nawawala ng ilang araw at saka makikita sa bakanting lote na patay na. Sa sitwasyong yun noon kasama si John, hindi ko na rin mapigilan ng takot, Sir Jupiter. Kahit tayo kung paniwala ng ilang posibilidad, baka si John ay napabilang na nga sa mga biktima ng kung sino mang pumapatay sa lugar na yon. Mabuti na lamang habang hawak ko ang aking sentido at sandaling hinihilot yun, naramdaman kong kinuha ng asawa ko ang aking kaliwang kamay at hinawakan ng mahigpit.
Wala siyang binanggit pero alam kong gusto niyang sabihin sa akin na tutulungan niya ako at susuportahan anuman ang mangyari. Ilang oras pa ang lumipas at huminto na ang aming sasakyan sa harap ng malaking bahay na gawa sa kahoy at bato. 2 palapag ito at may disenyong sinauna. Kapis ang mga bintana at makakapal na punong nara naman ng mga pinto. Lumabas ako noon ng sasakyan at pinagmasdan ng paligid. Napakatahimik noon, malayong malayo sa kabihas ng aking kinalakihan, Sir Jupiter. Kung dati ay tahol ng aso ang unang maririnig sa paligid kasabay ng takbuhan ng mga bata at ingay ng mga matatandang nagwawalis ng kanilang bakuran, sa muling pagbabalik ko ay puro katahimikan na lang. Ang mahinang paggalaw ng puno at mga yabag na nililikha naming tatlo ay tila kakaiba, Sir Jupiter. At higit sa lahat, nakakikilabot isipin na ganoon nakalaki ang pinagbago ng buong baryo dahil sa kung sino mang nilalang na pumapatay doon. Diana. Nay, kumusta po ang pakiramdam niyo? Ayos lang naman ako, wag mo kong alalahanin. Alam kong nahihirapan ka ngayon, Nay. Pero wag ka pong mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nahahanap si John. Okay? Salamat, anak. Magandang tanghali po, Nanay Fe. Pasensya na po kayo at nag-iisa kayo nung nangyari yun. Kung sana ay naagapan namin ang pagluwas, baka hindi ito nangyayari sa inyo. Diyos ko, Alex, wala namang may alam na mga nangyayari sa baryong ito. Isa pa ang layo niyo sa Antique. Di mo na kailangang isipin ang mga yan, iho. Lola, Apo ko, kamusta ka na? Napakalaki mo na, Jack. Parang kailan lamang sanggol ka tuwing dinadalaw ka namin sa Maynila noon. Siguro na mas mabuti kung sa loob natin ipagpatuloy ang usapan. Masyadong tirik yung araw dito sa labas. Baka magkasakit pa kayo. Oo, anak. Halika kayo, pumasok kayo sa loob. Pasensya na kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Pero hindi man lang ako nakapagluto ng makakain para sa inyo. Huwag niyo po kaming alalahanin. Busog pa kami, Nay. kakaiba po ang bahay ninyo, Lola. Ang presko po sa pakiramdam kahit walang aircon. Ganito talaga dito, Apo, sa probinsya. Kaya nga ay naiinganyo ang marami na manirahan sa ganitong lugar kumpara sa Maynila. Jack, bakit hindi ka muna maglibot muna sa bahay? May pag-uusapan lang kami nila lola mo. Sige po. Maupo tayo. Nanay Fe, ano bang nangyari nung nawala si John? 3 gabi na ang nakalilipas. Basta ang alam ko, bigla na lang akong nakarinig ng malakas na sigaw mula sa kwarto ni John. Nagro-rosaryo ako noon nang biglang mag-blackout. Kaya bumaba ako saglit para kumuha ng kandila at gasera. Pero pag-akyat ko ng hagdan, doon ko na nga narinig ang kapatid mo na sumisigaw. Tumakbo agad ako sa kwarto niya nung marinig kong tinatawag niya ako. Humihingi siya ng tulong. Wala po ba kayong narinig na boses na kakaiba o baka ibang tao na kasama niya nun sa kwarto o kausap niya nun? Wala. Siya lang ang naririnig ko. Pero oo, parang may kausap nga siya. Nakikiusap siya na wag daw siyang saktan. Pero naririnig ko yung mga pagdaing niya dahil sa hampas. Hindi ko maintindihan. Diana, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko mabuksan ang kwarto niya ng mga panahong iyon. May mga nag-iimbestiga na po ba, mga pulis? Tumawag ako ng pulis ng gabi ring yon pero gaya ng laging nangyayari. Wala lang rin naman silang magawa. Para bang ipinagsawalang bahala na lang nila ang nangyayari sa baryong ito. Kahit na napakarami nang nawala at namatay. Pero Nay, sabi niyo sa akin sa tawag, huli na mabuksan niyo yung pinto. Ano po bang nakita niyo? Noong nakuha ko ang susi ng silid ni John, pagbukas ko, naabutan ko lang siya nakahawak sa bintana. Pero bago pa ako makalapit para matulungan siya, nahulog na siya at nawala. May binago po ba kayo sa kwarto ni John mula nung nangyari yon? Wala. Wala naman akong binabago.
Umaasa din ako na matutulungan mo ako, Alex. Pulis ka kaya hindi ko binubuksan ang kwarto niya mula nung gabing yun. Sige, Nay. Ang mabuti pa po magpahinga na muna kayo. Kami na po ni Alex ang bahala dito. Salamat, anak. Hindi ko malilimutan ang lungkot sa mga mata ng ina ko noong araw na yun. Alam kong sobra siyang nahihirapan. Wala namang ina ang matutuwa kapag ilang araw na nawawala ang kanyang anak. At alam kong sobrang hirap niyang tanggapin yun lalo na kung walang kasiguraduhan kung buhay pa ba ang aking kapatid sa mga oras na yon. Pero bilang panganay at nag-iisang kakapitan ni nanay, pinilit kong ipakita na hindi ako mahina. Matapos kong masiguro na maayos na si nanay noon, nagpasya akong umakyat sa taas para puntahan ang kwarto ni John. Laking gulat ko na lamang nang makita ko roon si Jack. Nakatayo hawak ang isang DSLR camera at sinusubukang buksan ito. Anak, Ma, tignan mo po, ito yung camera ni Tito na hinihingi ko sa kanya. Ang kaso, hindi naman niya gustong ibigay dahil importante daw to sa kanya. ibalik mo na yan. Regalo kasi yan ng tatay namin nung 10 taon pa lang siya. Kaya hindi niya talaga ibibigay yan sa'yo. Ah, ganun po ba? Ang mabuti pa, bumaba ka na muna. Kwentahan mo yung lola mo. Masyado siyang nalulungkot ngayon. Kaya habang nandito tayo, tutulungan natin siya, okay? Opo, Ma. At isa nga pala. Ano po yun? Sa ngayon, huwag ka na munang papasok basta-basta sa kwartong to. Kailangan maimbestigahan muna namin ng papa mo ang kwarto. Kaya hanggat maaari, huwag mo munang pakikialaman ng mga gamit dito. Malinaw ba yon, anak? Sige po, Mama. Baba na po muna ako. Sige, salamat. Naiwan ako noon sa kwarto, hawak ang kamera sa aking kamay. Saglit ko itong pinagmasdan at kalaunan ay napagtanto na hindi nga ito nabubuhay. Tumingin ako sa paligid at gaya ng dati, halos wala namang pinagbago ang kwarto ni John. Nandun pa rin sa bookshelf ang iba't ibang mga libro at ang study table niyang puno ng notes ay ganoon pa rin. Kumbaga ang silid ay walang masyadong kakaiba kundi ang mga tipikal na gawain lamang ng kapatid ko sa kanyang kwarto. Sa sahig, wala rin akong nakitang bakas ng dugo o kung anumang magsasabing may nangyaring kakaiba sa kwartong yon. Pero nangunot ang noo ko nang hindi ko makita sa loob ng silid ang paborito niyang bag. Sinubukan ko pang buksan ang kanyang cabinet pero hindi ko talaga yun matagpuan. Sa puntong yon, naisip ko rin na baka naman pinalitan na niya ito. Itinabi o nasa basement na siyang tambakan ng mga gamit na hindi na kailangan. Lumabas na lang ako ng kwarto, bitbit ang kamera at isinarado yun ng maayos. Pagdating ko sa aking kwarto, hinanap ko sa mga drawer ang charger ng kamera. At saktong natagpuan ko yun nang pumasok sa silid si Alex. Nakita mo na ang kwarto? Oo, pero wala namang kakaiba. Tipikal na silid ng kapatid ko. Walang gulo o sign na nagkaroon ng pagwawala sa loob. Kung ganun, ang kailangan siguro natin gawin ay magtanong-tanong sa ibang mga kapitbahay. Oo, naisip ko nga yan. Lalo na ang mga pamilya ng mga biktimang nawala din dati. Baka may malaman tayo sa kanilang impormasyon. Huwag kang mag-alala, mahal. Magtutulungan tayo para mahanap ang kapatid mo. Salamat, mahal. Nang hapon ding yun, nagbihis kaming mag-asawa ng preskong damit dahil masyadong mainit sa labas. Iniwan muna namin sa bahay si Nanay Fe kasama si Jack at magkasama kami ni Alex na sumakay ng sasakyan para humanap ng mapagtatanungan. Ilang mga mamamayan ng bayan namin ang aming napagtanungan pero halos lahat sila ay iwas sa mga usapin tungkol sa mga nawawalang mga taga-baryo. Ang iba pa nga ay walang pag-aalinlangan na sasabihin na baka patay na ang kapatid ko. Mabuti na lamang pauwi at nakita namin sa daan ang isang matandang lalaking namimili ng halaman. Manong pwede hubang magtanong? Oh, ano yan, Iha? Nag-iimbestiga po kasi kami tungkol sa mga nawawalang residente dito sa baryo. Mabibigyan niyo ba kami ng kaunting detalye sa mga nangyayari dito? Yun ba?
Ano ba ang gusto ninyong malaman? Gusto po sana naming malaman kung ano ang madalas na nangyayari sa mga nawawala at paano sila natatagpuan. Yun at yun lang din naman ang nangyayari. Kung hindi nawawala mismo sa kanilang mga bahay, maaabutan na lang na patay. Yung mga nawawala ho, paano sila napapatunayang patay na? Ay katagalan ay 3 araw, biglang makikita na lang namin yung bangkay. Pag hindi sa bakanteng lote sa tabi ng ilog, basta dun sa hindi masyadong matao. Ano po bang itsura ng mga bangkay, Manong? Nako, pare-pareho din. Laging wakwak ang tiyan, walang laman loob at para bang sinaid ang dugo sa katawan. Ganun ho kalala. Bakit ho nananatili pa rin ang mga residente sa baryong ito kung ganon? Hindi ho ba kayo natatakot? Karamihan kasi sa mga tao dito mahirap lang naman. Mga minana pa sa kanilang mga ninuno ang mga kabahayan at ari-arian nila. Alam nyo, kapag nandito ang inyong ikabubuhay, hanggat hindi sa inyo tumatama ang delubyo, hindi naman kayo aalis. Lalo na't wala rin kasiguraduhan sa ibang bayan, lalo na sa Maynila. Pero Manong, wala ho bang umiikot na haka-haka o kahit konting lead sa kung sino man ang maaaring may kagagawa nito? Wala eh. Walang bakas ng kahit na ano sa mga bangkay na natatagpuan. Bukod sa mga katawan nilang parang nilapa ng mabangis na hayop. Bukod pa ron, ang mga nawawala naman parang mga bula na bigla na lang hindi makita. Wala namang kahit anong senyales na magsasabing may nakasagupa sila o kung ano man. Sige Manong, salamat ho sa pagsagot ninyo. Pasensya na rin po sa abala. Walang ano man. Teka, Bakit po? balita ko nawawala ang anak ni Aling Fe. Ang mabuti pa, sa kanya kayo pumunta para magtanong ng ibang detalye. Yun nga lang ay kung may mahahanap rin kayo. Ay, kawawang matanda. Bata-bata pa ng kanyang anak, binawi na agad ng Diyos. Wala pa namang kasiguradahan kung patay na nga ang kapatid ko. Ana, hayaan mo na siya. Lahat sila gano'n naman ang iniisip, kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Inis akong bumalik noon sa sasakyan at nagpasya na umuwi na lang muna para ipagpatuloy ang pagtatanong kinabukasan. Ngunit lumipas na lamang ang 1 linggo, wala pa ring nangyayari sa aming investigasyon. Wala ring natatagbo ang katawan kaya hindi ko alam kung dapat ko ba itong ikahinga ng maluwag o lalong ikatakot. Ang 3 araw na alam kong wala si John at hindi ko alam kung nasaan sa lupalop ng mundo ay nakakabaliw na. Paano pa kaya ang 1 linggo? Nagpatuloy rin naman ang pagtatanong namin sa mga kabaryo ngunit pare-pareho lamang sila ng mga sagot. Ang mas nakakainis pa, ang mga kakilala ko noon ay parabang nakikiramay lamang, nalalapit lamang sa akin ngunit hindi makakatulong. Pero kahit ganoon, tinis ko ang inis at hindi kami huminto sa pagtatanong. Hanggang sa 1 araw, habang wala sa sarili, nakatulala ako sa halaman. Hawak ang hose na may umaandar na tubig. Biglang may nagsalita sa kabilang bakuran. Kung nakakapagsalita lang ang halaman na yan, kanina ka pa sinisigawan. Lunod na siya sa'yo, oh. Ay, Diyos ko. Ay, naku. Hindi ko napansin na natulala na pala ako. O, kita nga. Para kami kausap na multo sa isip. Oo nga po. Medyo marami lang talaga. Ako nga pala si Mang Danny. Kung naalala mo, nung bata ka pa, ako yung lagi naghahatid sa'yo sa school. Kaibigan ko ang tatay mo. At sabay kayo ng anak ko kaya madalas ka nakikisakay sa padya ko noon. Opo, naaalala ko na. Ang tagal yung na rin nawala dito, no? Pagkatapos ng elementary yata yun. Parang hindi ko na po kayo nakita. Oo, iya. Pinilit kasi ng nanay ng anak ko na sa Maynila siya mag-high school. Ang kaso, hindi naman naging maayos yung samahan namin. Kaya nang mawalan ako ng trabaho, bumalik na lang ako rito. Ganun po ba? Kamusta naman po kayo ngayon, Mang Danny? Mabuti naman. Ikaw, balita ko 1 linggo nang nawawala si Jack. May nag-iimbestiga na ba sa pagkawala niya? Hindi naman po gaano pinagtutuunan ng pansin ng mga pulis. Parang nakasanayan na ng mga tao dito ang may nawawala. Tapos maghihintay na lang sila. Kung kailan makikita yung katawan ng mahal nila sa buhay. Diyos ko, totoo yan. Hindi ko rin alam kung paano natitiis sa mga tao rito ang ganitong pangyayari taon-taon. Pero ako, ipagdarasal ko na sana makita mo ang kapatid mo. Hanggat wala kang nakikita ang katawan, iha,
huwag mong bibitawan ang pag-asa. Salamat po, Mang Dan. Tumalikod sa akin noon si Mang Danny at nagpatuloy sa pag-grass cutter ng mga matataas na damo sa kanyang bakuran. Kita ko pa ang mannerism niyang matagal ko nang napapansin noong bata pa ako. Ang mabilis na pagpikit ng mata na parabang lagi siyang napupuwing. Madalas pa iyong gawing katatawanan ng ibang matatanda at mga bata sa baryo kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng simpatya sa matanda. Sa kabilang banda natutuwa rin ako na makita siyang maayos ang kalagayan niya sa buhay. Kinagabihan matapos kong maghugas ng plato nahiga ako sa sofa. Tahimik na ang buong bahay. Nasa taas na ang mag-ama ko at nagpapahinga na rin si nanay noon. Ako naman ay muling inabot ng pag-iisip tungkol sa kung ano na kaya ang nangyayari sa aking kapatid sa mga oras na yun. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili kung buhay pa ba siya o hindi na, kung makikita pa ba namin siya. Kahit ang katawan man lang niya o kung habang buhay na lang kaming magtatanong kung nasaan siya at ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya. Sa labis na pag-iisip, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako roon. Ma? Magising! Bakit? Bakit? Parang may tao po sa labas. Sandali, babangon ako. May nakita po akong papalapit sa bahay na tao kanina. Sinilip ko sa bintana ng kwarto ko. Nasa harap siya ng bahay ngayon, Mama. Dito ka lang, ako na ang titingin. Sandali, tawagin ko na kaya si Papa. Hindi na, anak. Paniguradong pagod na yung papa mo. Pero delikado po. Hindi ako lalabas. Dito lang ako sa pintuan. Sino yan? May tao ba dyan? Hello? Baka umalis na, Ma. Sandali. Dito ka lang. Pa, huwag ka lalabas. Shh! Huwag kang mag-ingay. May naririnig akong kaluskos. Tatawagin ko si Papa. Hello? May tao ba dyan? Sino ka? Ramdam ko ang matinding kabog sa dibdib ko habang humahakbang palapit sa gumagalaw na punong yun, Sir Jupiter. Halos hindi na ako makahinga sa kaba at dumadaloy pababa sa aking noo ang malamig na pawis. Hindi ko maintindihan kung bakit tila may sariling buhay ang mga paa ko dahil patuloy nila akong dinadala papalapit sa halamang yun. Nang nasa tapat na ako, biglang huminto ang pagkilos ng mga dahon at ako naman ay dahan-dahang humawi sa malalagong dahon. Ngunit napasigaw ako nang makita ko ang nasa likod noon, si John, ang kapatid ko, nakapatong sa katawan ng isang lalaking duguan. Nakalubog ang mga kamay niya sa wakwak na tiyan ng lalaki na parabang may hinuhukay sa loob. At nang higitin niya yon, kitang-kita ko ang malapot na dugong tumutulo mula sa sariwang laman loob na agad niyang dinala sa kanyang bibig at ninamnam na parabang masarap na pagkain. Napaatras ako sa matinding takot at sa sandaling yun ay lumingon na siya sa akin. Malawak siyang ngumiti bago nagsalita. Ate, nandito ka na ulit. Umuwi ka na pala. Anak! Anak, gising! Nananaginip ka! Gising! Nay? Oh, bumangon ka ng dahan-dahan. Naku, kanina ka pa siguro binabangungot. Sandali lang at ikukuha kita ng tubig. Oh, anak, eto. Ay nako, bakit ba naman kasi dito ka natulog? Hindi komportable ang higa mo rito. Bakit hindi ka doon sa kwarto niyo ni Alex? Sorry po, Nay, nakatulog lang ako dito. Aakita rin naman sana ako kanina. Kamusta ka naman? Ayos na po ako. Salamat po sa tubig. Naku anak, magpahinga ka na rin. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw magkakasakit o mapapahamak. Alam kong napapagod ka na kaya ipahinga mo na rin ang katawan mo. Opo, gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Hindi ba pampakalma mo yun dati nung bata ka pa? Lalo na kapag nagigising ka sa masamang panaginip. Sige po, Nay, salamat po. O sige. Dito ka lang muna at ipagtitimpla kita ng gatas. Naiwan akong muli sa sala
At noon ko lang naramdaman na parabang ngayon pa lang ako nagkaroon ng pagkakataong habulin ang hininga. Nanginginig ang mga kamay ko noon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano ko pakakalmahin ang sarili. At hindi maalis-alis sa isip ko ang panaginip ko, lalo na ang itsura ni John na parabang isang halimaw o hayop na hindi ko maipaliwanag. Bigla akong nakaramdam ng kilabot kaya tumayo ako at sumunod kay nanay sa kusina. Naupo ako sa may bar counter at pinanood ang mga galaw niya. Nandoon pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata pero kita ko rin ang pagsisikap niyang maging matatag para sa amin. Naalala mo ba nung mga bata pa kayo? Ikaw pinagtitimpla kita ng gatas bago matulog sa paraang normal at alam ko. Pero si John, may specific pang bilin. Lagi kasi niyang sinasabi na hindi daw makukuha ang nutrients ng gatas kapag hindi tama ang timpla. Ay nako, oo, sinabi mo pa. Ang kapatid mo talagang yon. Minsan hindi ko na rin maintindihan yung mga pinagkakaabalahan niya sa buhay. Nalalo ko pa noong nag-aaral siya. Umuuwi siyang laging galit dahil nasasayang daw ang oras niya sa school. Wala naman daw siyang natututunan dahil alam na niya mga yon. Oo nga, Nay. Hindi ko rin alam kung bakit naging ganun katalino yung kapatid kong yun. Samantalang ako, nung nag-aaral pa ako, kailangan ko pa magbuwit gabi-gabi para lang makapas sa bawat semester. Hindi ko na rin alam, anak, kung saan niya nakuha ang talinong yun. Di naman ako magaling sa klase noon. Abay, lalo na ang tatay mo. Siguro sadya lang po talagang kakaiba si John, Nay. At maswerte tayo dun. Tama ka, anak. Kakaiba ang kapatid mo. Espesyal siya sa magandang dahilan. Mapagmahal at matalino. Malambing din at pinahahalagahan niya lahat ng taong importante sa kanya. Sana nga lang ay nagawa ko siyang alagaan ng mabuti. Sana wala siyang kinikimkim na galit sa akin lalo na kung minsan na hinapapagalitan ko siya. Nay, tahan na po. Hindi naman po tayo sumusukong hanapin siya. Hanggat hindi pa natin alam yung nangyayari sa kanya, hindi ako mag-iisip na wala na yung kapatid ko. Pero tama pa ba talagang umasa, anak? Sa 14 na taong nagkakaroon ng mga kaso ng pagkawala dito. Ni minsan, walang nakaligtas, walang nakatakas, o kahit hindi natuloy na mawala. Ni wala ring makapagsabi kung ano ang nangyayari o kung sino ang may kagagawa nito. Pero nahibase sa mga nalaman ko sa baryo natin, wala rin ni isang hindi natagpuan ng katawan. Pero si John, isang linggo na po. Hindi pa rin natin siya nahahanap. Ang karamihan, 3 araw lang lumalabas na yung bangkay. Naiiba si John. Matalino siya. Matapang. Paano kung kaya tumatagal dahil buhay pa talaga siya at kailangan niya ng tulong natin. Pero habang tumatagal, anak, parang nauupos na kandila ang katinuan ko. Hindi ko na alam kung paano pa ako babangon araw-araw. Gustong-gusto kong patunayan na malakas ako. Pero habang nasa puso kong pag-aalala na baka hanggang ngayon tinatawag pa rin niya ang pangalan ko, hindi ako mapakali. Lalo lang akong nasasaktan. Nay, lakasan mong loob mo. Nandito kami na Alex at Jack para samahan kayo. Alam kong gaya ko hindi mawawala yung pagmamahal niyo kay John. Yung pag-asa na sana buhay pa siya. Kaya gagawa po ako ng paraan. Hanapin natin siya, Nay. Huwag kayong mag-alala. Kung alam ko lang na mawawala siya, Diana, sana hindi ko na lang siya pinagbawalan sa mga ginagawa niya nung mga nakaraang araw. Alam kong nagtampo siya sa akin doon. Kung siguro hinayaan ko siyang lumabas nung gabing yun, baka nandito pa ang kapatid mo at masaya tayo ngayon. Anong ibig sabihin niyo, Nay? Lumalabas po ba si John ng gabi? Oo, anak. Madalas siyang umalis ng gabi. Nagkukulong naman siya sa kwarto niya sa umaga at nag-aaral. Hindi ko nga alam kung anong pinagkakaabalahan niya dahil hindi rin naman niya gustong ikwento sa akin. Basta nitong mga nakarang araw bago siya mawala, madalas siyang lumabas ng bahay sa gabi. Pero nung gabing yun, pinigilan ko siya. Sinabihan ko siyang marami ang nawawala ngayon kaya delikadong magpalaboy-laboy. Pero ganun pa rin ang nangyari. Pakiramdam ko mas lalo ko lang siyang ginawang walang kalaban-laban. Wala na po ba kayong ibang napapansin sa kanya noon? Sa ugali o gawain niya,
na hindi niya laging ginagawa dati. Ganun pa rin ang kapatid mo, Diana. Malambing at masunurin. Kahit alam kong kaya naman niyang tumakas ng gabing yun, hindi niya ako susuwayin kahit pagaano kaimportante ang sadya niya sa labas. Pero kapag mag-isa siya, minsan naaabutan ko siyang tulala o nakapikit na parang may binubulong sa sarili na hindi ko maintindihan. Hindi ko naman inisip na masama yun dahil baka nagme-memorya lang siya ng kung ano yung pinag-aaralan niya. Bumubulong? Ano kayang ginagawa niya? Bakit anak? Palagay mo ba konektado yun sa pagkawala ng kapatid mo? Hindi ko pa po sigurado, Nay. Pero ang mabuti pa po ipahinga niyo na muna ito. Baka kumapano pa kayo. Masama sa inyo yung nag-iisip ng sobra. Sige anak, medyo sumasama na rin yung pakiramdam ko. Eto na nga pala yung gatas mo. Umakyat ka na rin pagkaubos mo niyan. Opo. Noong gabing yon, Sir Jupiter, hinayaan ko si nanay na umakyat na at ako naman ay mabilis na inubos ang gatas na tinimpla niya bago ako sumunod sa itaas. Pag-akyat ko, saglit akong napahinto sa tapat ng kwarto ni John. Ilang taon na ang nakalipas pero malinaw pa rin sa alaala ko kung paano ako kinabahan na parabang may kung anong humihila sa akin papalayo roon. Huminga ako ng malalim. Umatras at dumiretso sa kabilang kwarto na katabi lang nito. Kumatok ako ng marahan at matapos ang ilang segundo bumukas ang pinto. Lumabas ang anak ko. Suot pa ang headphones na parang nilulubog siya sa sarili niyang mundo. Ngumiti ako noon at lumapit habang sinusubukan kong gumalma. Sa totoo lang, Sir Jupiter, kahit sa mga simpleng sandaling yun, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga alaala. Parang lahat ng pangyayaring pinagdaanan namin ay nakadikit pa rin sa hangin ng bahay na yun. At ako na lang ang naglalakad-lakad dala ang bigat ng katotohanang hindi ko pa rin lubusang maunawaan. Anak, busy ka ba? Hindi naman po, bakit? Kailangan kita ngayon, anak. Papasok tayo sa kwarto ng Tito John mo. Gusto ko sanang tulungan mo ako maghanap ng anumang bagay na pwedeng magturo sa atin kung nasaan ang tito mo. Ako po? Oo, anak. Narealize ko kasi na kumpara sa akin, mas malapit ang agwat ng edad niyo. Isa pa, alam kong magkasundo kayo sa mga hilig niyong pag-aralan. Hindi ba yun nga yung laging laman ng usapan niyo sa video call? Opo mama. Idol ko po kasi si tito eh. Gusto ko rin po maging kasi yung talino niya. Sige anak, halika muna. Tulungan mo muna ako. Sige po. Ano po ba yung hanapin natin ngayon? Ang totoo niyan, hindi ko alam. Pero hindi ba madalas kayong mag-video call ng tito mo? Opo. Wala ba siyang nababanggit sa'yo tungkol sa bago niyang pinag-aaralan? Ang alam ko lang yung human to monster theory niya eh. Ang sabi niya sa akin, may posible daw na paraan para ang isang normal na tao maging isang halimaw. May nakikita ka bang bagay dito sa silid na pwedeng may kinalaman sa sinasabi ng tito mo? Sandali lang po. Saan niya kaya nilagay yung librong pinakita niya sa akin noon? Ano bang itsura, anak? Kulay red na makapal na libro yun eh. Ang alam ko, nung tinabi niya yun, nandito siya sa may baba ng kama. Sandali. Baka nasa ilalim ng kama, titingnan ko. Anak, ito ba? Yan nga po, mama! Pero kung dito na humalingin ng tito mo, bakit nakatago? Kilala ko siya. Kapag may pinag-aaralan siya, marami siyang notes. May mga nakadikit kung saan-saan. Hindi lang siya basta nagbabasa ng libro. Opo, may pinakita siya sa akin noon eh. Konting explanation lang ng theory niya yun. Nakadikit-dikit pa nga sa board eh. Ang kaso, iba naman ang nakalagay sa board na to. Hindi ito yung pinakita niya sa akin. Sandali, subukan nating baliktarin anak. Tingnan mo, may gulong ang board na to. Oo nga. Teka ma, diyan ka sa kabila, dito ako. Namilog ang mga mata ko nang makita ko ang kabilang bahagi ng board. Tama nga si Jack, Sir Jupiter. Obsessed na obsessed ang kapatid ko sa kung anumang teorya yon at ilang taon na ang nakalipas mula nang pag-aralan niya kung paanong nagiging halimaw ang isang normal na tao. Habang tinitingnan ko noon ang mga notes niya, ang mga drawing na nakadikit sa board, Sir Jupiter, hindi ko mapigilang kilabutan.
Doon malinaw na ipinakita ang kagustuhan niyang makabuo ng isang nilalang na kumakain ng laman loob ng tao. Sariwa at parang hayop kung umatake. Sa mga drawing niya, mukha itong taong tinubuan ng makakapal na balahibo. May mahahaba at matutulis na kuko at mapupula ang mga mata. May kasama pa itong mga sketch tungkol sa sobrang pagkagutom sa laman, pati listahan ng mga senyales gaya ng pagkahilig sa dugo at biglang pagnanasa sa pag-atake. Lahat yun nakakikilabot na nakapaskil sa parehabang board sa silid ng kapatid ko noon, Sir Jupiter. At sa isang iglap, ang kapatid kong akala ko'y lubos ko ng kilala ay parabang naging isang estranghero. Hindi ko maiwasang maalala ang masamang panaginip ko noong araw na yun, pati ang mga biktima sa baryo na malinaw na iisang nilalang lang ang may gawa. At sa lahat ng yun, ang kaso lang ni John ang naiiba. Siya lang ang hindi natagpuan at siya rin ang tanging gising nang kunin siya ng kung sino o anumang nilalang ngayon. Dahil ang ibang biktima kung hindi natutulog ay malinaw namang wala ng kakayahang gumawa ng kahit anong ingay. Ma, okay ka lang ba? Gusto mo tawagin ko si Papa? Alam mo anak, mabuti pa nga tawagin mo na yung papa mo. Sabihin mo kailangan ko siya ngayon. Sige po. John, nasan ka na ba? Bakit may mga ginto kang gamit sa kwarto mo? Anong kinalaman mo sa lahat ng nangyayari sa baryong to? Mahal, may problema ba? Halika Alex, may kailangan ka makita. Saan mo nakita yan? Binaliktad lang namin itong board ni Janet. Ito yung natagpuan namin. Ano pong ibig sabihin nito, Ma? Iniisip niyo ba na may kinalaman si Tito sa mga nangyayaring kidnapin at patayin sa lugar na to? Hindi ko alam anak. Pero hindi natin pwede isawalang bahala to. Masyadong detalyado ito. Para bang konti na lang at alam na niya ang ginagawa niya. Kung ihahalin tulad sa isang eksperimento, malapit na siya magtagumpay. Napaka-unusual nito, Alex. Alam ko pala aral at sobrang curious sa maraming bagay si John pero never ko siyang nakita na may ganitong interes. Isa pa may hematophobia siya. Takot siya sa dugo. Paano niya pinag-aaralan ng ganitong mga bagay? Kung ganon, baka impluensya ng iba. Imposible. Hindi pala kaibigan ng kapatid ko. Wala rin naman siyang nabanggit sa akin na kakilala o kaibigan, Papa. Lalo na pagka nagbi-video call kami. O sa bagay, sa personality ni John, hindi naman siya mabilis maimpluwensyahan. Lalo na sa mga bagay na hindi niya hilig. Pero kung pagbabasihan ang lahat ng litrato at ng mga notes na nandito, parang ilang buwan o taon na niya itong pinag-aaralan. Ilang taon? Paano mo nasabi yan, mahal? Tingnan mo itong ilang drawings. Yung mga nauna malabo. Faded na parang nalipasan ng panahon. Tapos unti-unti gumaganda ang kalidad. Nung una, hindi pa maayos ang pagkakadrawing eh. Pero sa mga huling gawa, mas detalyado na, mas realistic, at mas bago ang papel. Halatang hindi pa gaano katagal. Ilang beses na ba niya nabanggit sa'yo to, Jack? Nitong last ko lang po namin, Ma. Ibig sabihin kung matagal niya na pinag-aaralan to, posibleng ang ilang taon na niya itong tinatago sa atin. Ganun na nga. Pero bakit? Bakit siya magkakaroon ng interes sa ganitong bagay? May iba't ibang curiosity ang mga tao, Diana. Ito marahil lang sa kanya, pero huwag ka muna mag-conclude ng kung ano-ano. Wala namang ibig sabihin nito maliban sa interesado siya sa pag-aaral na ito. Hindi natin pwedeng ikabit ang mga nangyayari sa baryo sa mga notes at sketches na yan. Tama po si Papa, Ma. Saka mabait po si Tito. Hindi niya kaya manakit ng tao. Tama. Hindi dapat ako nag-isip ng ganito tungkol sa kapatid ko. Ang mabuti pa mahal, ipagpabukas mo na muna ang pag-iisip. Matulog na muna tayo. Bukas na bukas rin. Susubukan ko pumunta sa presinto para mag-request ng massive search na dapat noon pa matagal na ginawa. Huwag ka na po masyado mag-alala, Ma. Makikita rin natin si Tito. Mapait akong ngumiti noon sa mag-ama ko, Sir Jupiter. Alam kong pinalalakas lang nila ang loob ko pero ramdam ko ring maging sila ay hindi na sigurado kung ano pa ang mangyayari. Ayoko mag-alala sila ng husto kaya sumama na ako kay Alex at nagpasyang matulog. Pero paano ko ba pipilitin ang sarili kong pumikit kung walang hintong tumatakbo ang utak ko sa dami ng impormasyong nagsisiksikan noon?
Sobra-sobra ang iniisip ko at kahit gusto kong pagtagpi-tagpiin wala naman akong makuhang malinaw na sagot. Kinaumagahan, sinubukan muli ng asawa kong pumunta sa police station. Pagbalik niya, umiling siya ng may dismaya at kahit hindi pa siya nagsasalita, alam kong iginit lang ulit ng mga polis na ang kaso ng kapatid ko ay kagaya lang ng sa iba. Hindi ko napigilang magalit noon, Sir Jupiter. Hirap akong tanggapin kung bakit may mga pulis na hindi maaasahan sa mismong trabahong dapat nilang gawin. Ilang beses ko rin gustong bumalik sa istasyon para magreklamo pero pinigilan ako ni Nanay at Alex. Ang sabi nila wala nang patutunguhan ng pagrereklamo kung sa simula pa lang ay suko na ang mga tao roon. Sa dami ng mga nawawala at namamatay, umabot na ng higit 80 at patuloy pang nadaragdagan. Ni isa man sa mga yun ay walang nare-resolba kahit gaano karami ang tumutulong mag-imbestiga. Sa huli, wala akong nagawa kundi umiyak. Wala na rin akong mahawakang pag-asa noon, Sir Jupiter. Hanggang sa dumating ang gabing yun, nakatayo ako sa labas ng bahay, nagpapalamig, nagbigla kong maramdaman na may mata na nakatitig sa akin. Inilibot ko ang paningin ko pero wala akong makita. Doon ko napansin ang kapitbahay namin. Si Mang Danny na lumabas ng bahay may dalang basket na punong-puno ng lamang halos hindi maisara. Kita ko ang ilang tupperware ng pagkain sa loob. Nagduda ako. Hindi ko alam kung susundan ko ba siya o hahayaan na lang. Sa huli, umatras akong pabalik ng bahay. Delikado ang gabi at ayokong pati ako'y maging dagdag na problema kina Nanay, Alex at ng anak ko. Ma, malamig na. Hindi ka pa pumapasok sa loob. Susunod na rin ako, anak. Magpapalamig muna ako dito sa labas. Ma, naniniwala ka pa rin po ba na buhay si Tito John? 2 linggo na po siyang nawawala eh. Yung totoo, hindi ko na alam. May parte sa akin ang naniniwala na malakas siya at kaya niya ang kahit ano. Na baka, kaya tumatagal ng ganito ay lumalaban pa rin siya. Pero may parte din sa akin ang natatakot na baka matagal na siyang patay. Baka hindi lang kagaya ng iba na ipinakita sa mga tao yung bangkay. Baka iniwan na lang siya kung saan. Pero kung ang pumapatay po sa baryong ito ay yung halimo na sinasabi at pinag-aaralan ni Tito, hindi ba sila yung tinatawag na aswang? Aswang? Saan mo naman narinig yan, anak? Hindi naman ako ignorante sa mga kwentong aswang, Mama. Kahit sa Maynila, nababanggit rin naman yan ng mga tao. Hindi naman natin alam kung totoo mga ganyang nilalang, anak. Kung hindi po, paano niyo po maipapaliwanag lahat ng kaso ng pagkakamatay at pagkawala sa baryo? Hindi po ba nakakapagtaka? Parang hindi basta tao lang ang gumagawa nitong krimen. Masyadong malinis, mabilis at maingat. Biruin niyo po, sa 14 years na nagsimula yung kasong ganito, ni isa wala pang lead. Malaki ka na nga talaga, anak ko. Naiintindihan mo na mga ganyang bagay. Oo naman, Ma. Gusto ko rin po maging pulis kagaya ni Papa. Kahit anong gusto mong maging anak, susuportahan ka namin. Salamat po. Naalala ko tuloy si John. Sa sobrang talino niya, hindi siya nagkolehiyo. Hindi kasi niya alam kung anong kurso yung pipiliin niya na hindi niya pagsasawaan. Nabanggit niya nga po sa akin. Kaya nga sobrang nakakamangha si Tito dyan eh. Sobrang talino niya. Kaya ako, Mama, naniniwala ako na buhay pa si Tito. Magaling yun eh. Hindi yun basta-basta makukuha ng hindi siya handa. Lalo na't hindi bago sa kanya yung mga nangyayari sa baryong to. Kaya sure ako, handa yun si Tito. Malamang kaya nga wala pa siya hanggang ngayon kasi buhay pa siya at nilalabanan niya pa yung kung sino mang sila rin dito. Talaga, anak? Oo naman po. Matanong kita, Jack. Ano sa palagay mo yung koneksyon ng mga nakita natin sa kwarto ng tito mo? Ako, feeling ko po matagal na niyang pinag-aaralan ng nangyayari sa baryo. At baka yun ang nabuo niyang theory kung sino ba talaga ang salarin dito. Kung sa bagay, posible nga. Oh, bakit nasa labas pa kayong mag-ina? Muntikan ko na kayong masaraduhan dyan. Mabuti na lang at tinignan ko muna ang labas. Sinamahan lang po ako ni Jack magpahangin. Papasok na po kami. Anak, tara na. Sige po. Ate! Tulong! Sandali. Narinig niyo ba yon? Ang alin, anak? May naririnig po ako parang... Ate! Tulong! Tulungan mo ako! Parang si John. Ma, wala naman po ako naririnig eh. Hindi.
Narinig ko eh. Hindi ako pwede magkamali. Diana, bakit hindi tayo sa loob na lang? Shh! Ate! Tulong! Diyos ko, nandito nga siya. Naririnig ko siya. Ma, saan ka pupunta? Papa! Apo, sundan mo ang mama mo. Ako nang gigising sa tatay mo. Sige po. Ma, hintayin natin si Papa. Hindi ko na nagawang sumagot sa pagtawag ng anak ko noon, Sir Jupiter. Buong atensyon ko ay nakatutok sa boses ni John na paulit-ulit kong naririnig. Nang sundan ko ang pinanggagalingan noon, napahinto ako sa tapat ng malawak at madilim na kagubatan. Napalunok ako sa katumingin kay Jack na naghahabol ng hininga habang humahabol sa akin. Pareho kaming natigilan sa harap ng malaking gubat na yon. Wala kaming masabi pero kita ko sa mukha ng anak ko ang pagtataka, lalo na tuwing muling umaalingaw-ngaw ang sigaw ni John na siya man ay malinaw na ring naririnig. Naluluha ako noon, Sir Jupiter, habang nakiusap sa anak kong maghintay sa labas ng gubat, hintayin ang papa at lola niya, at huwag papasok anuman ang mangyari. Ako naman ay magtatangkang hanapin si John sa loob kahit madilim ang kakahuyan, sapat ang liwanag ng malaking bilog na buwan para alalayan ako sa bawat hakbang papasok. Habang lumalalim ako sa gubat, mabilis na ang takbo ko. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ni John at halos maghabol na ako ng hininga. Buo ang paniniwala ko noon, Sir Jupiter. Hindi ako nagkakamali. Ilang beses ko siyang narinig. Malinaw at malapit at hindi yun basta-bastang guni-guni lamang. John, nasan ka? John! Ate! John, naririnig kita. Nasan ka? John! Nandito ako, ate. Diyos ko, John. Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang bumalik? Sino kumuha sa'yo? Diyos ko, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Umuwi na muna tayo, ate. Baka makita niya tayo. Papatayin niya ako pag naabutan niya tayo. Ano? Sino? Hindi. Mamaya natin pag-usapan yan. Halika na. Diana, John? Huwag tayo dito. Tara sa bahay. Bilisan nyo. Tara. Para bang pare-parehong nagkaintindihan ang lahat na hindi pa tuluyang ligtas ang paligid. Mabilis kaming tumakbo pabalik sa bahay at pagdating doon agad kong isinara ang pinto. Gayon din ang ginawa ni Jack at Alex sa iba pang posibleng lusutan ng kung sino man ang humahabol kay John noong gabing yun. Nang masiguro naming maayos na, saka lamang ako napatitig sa aking kapatid. Nakatayo rin sa roon, parabang gulat na nakaharap kay nanay na hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi nagtagal, halos magkandautal-utal na sumubok magsalita si nanay, ngunit mas nanguna ang kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap ang kapatid ko, umiiyak, tinitingnan siya at tila sinisiguro kung hindi ba siya nasaktan. Habang pinagmamasdan ko, kitang-kita ko ang tuyong dugo sa kanyang ulo, ang maduming pulang jacket na suot niya noong mawala at wala siyang sapin sa paa. Nakakabit pa rin sa kanyang mata ang salamin, ngunit ang kabiyak nito ay basag na. Sa likod niya nakasabit ang bag na nirigalo ko sa kanya noon. Pero sa kabila ng kanyang madungis na itsura, hindi ko siya nakita na nasa malalang sitwasyon. Nakakakilos siya at nakakatakbo, maayos na nakakapagsalita kahit halata sa kanyang mga mata ang takot at trauma. Kaya nang masiguro kong buhay at ligtas na nga ang kapatid ko, mahigpit ko siyang niyakap at napahagulgul lamang ako sa kanyang balikat. Ano ba nangyari sa'yo? Saan ka galing? Sino kumuha sa'yo? Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ako. Anak, sabihin mo. Kahit ano pa yan iintindihin namin. Para naman matulungan ka namin. Jack, kumuha ka ng mga gamot doon. Gagamutin natin ang sugat ng tito mo. Opo. Halika, maupo ka muna. Sino yung humahabol sa'yo kanina? Ilang araw ka namin hinahanap, alam mo ba yon? Pasensya na, ate. Hindi kasi ako makawala sa pinagdala sa akin ng aswang. Aswang? Oo, ate. Aswang ang pumapatay sa mga tao dito sa baryo. Kaya mo ba pinag-aralan ang tungkol sa kanila? Oo, kuya. Kung gano'n ang sabi mo sa mga sulat mo, posibleng maging isang halimaw ang isang normal na tao. May idea ka ba kung sino ang halimaw na pumapatay sa baryong ito?
Kilala ko kung sino siya. Sino? Si Mang Danny. Ang matandang lalaking kapitbahay natin, ate. Ano? Sigurado ka ba, anak? Opo, Nay. Kaya ako lumalabas gabi-gabi. Sinusundan ko siya. Kita ko ang ginagawa niya sa mga tao. Tuwing gabi, magiging anyong aswang siya. Pagkatapos kukuha siya ng mabibiktima niya. Papatayin niya o di kaya naman kukunin ng ilang araw bago patayin. Diyos ko, bakit mo naman ginagawa yun, anak? Kaya pala, palaging hindi mapanatag ang loob ko tuwing lumalabas ka noon. Pasensya na po. Nagsisisi na rin ako. Dahil sa ginawa ko, nagalit sa akin si Mang Danny at kinuha niya ako. Pero hindi ka niya nasaktan ng sobra. Hindi, handa ako. Alam kong hindi magtatagal at malalaman din ang aswang na yun ang ginawa ko. Paano ka nakatakas? Kanina pagdala niya sa akin ng pagkain, nagawa ko makawala pag alis niya. Saan ka ba niya dinala? Sa pusod ng gubat, ate. Ito na po yung medicine kit. Salamat, anak. Diyan, anak. Ipangako mo sa akin na hindi mo na ulit-uulitin yun. Hindi mo alam ang takot na dinulot mo sa akin. Akala ko mawawala ka na sa akin. Sandali, ang ibig mong sabihin, dinala ka niya sa kagubatan, kinulong doon, at hindi ka niya sinaktan. Nakahanda ako, kuya. Pero bakit hindi ka bumalik dito? Nakakadenam pa ako. Diyos ko, ang mabuti pa sumama na kayo sa Maynila. Huwag na tayong bumalik dito. Nay, baka pati tayo saktan ng aswang na yon. Lalo na nakataka si John sa kanya. Malamang magagalit yun ang gusto sa atin. Tama, mas ligtas tayo doon kumpara sa baryong ito. Mag-iimpake na ako ng mga gamit natin, John. Mas mabuti kung makakaalis tayo ngayon din. Ayusin ko ang gamit natin, Diana. Sige, gagamutin ko muna si John. Nanginginig ang mga kamay ko habang ginagamot ko ang sugat sa ulo ni John at habang ginagawa ko yun, tahimik lamang siyang nakaupo. Ni hindi man lang dumadaing, para bang malalim din ang iniisip niya. At dahil nasa sala kami nakatapat siya sa harap ng malapad na TV. At mula sa aking pwesto sa kanyang likuran, kitang-kita ko ang kanyang reaksyon. Bahagya siyang nakangiti, napakatipid ngunit kitang-kita ang pagpipigil. Nangungunot naman ang noo ko habang pinagmamasdan siya mula sa refleksyon. Saglit na parabang biglang kumabog ang dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Parang bumalik ang bara sa aking lalamunan at pinanindigan ako ng balahibo. Hindi naman sinasadya ngunit habang nililinis ko ang kanyang sugat, tumama ang paningin ko sa kanyang paanan. Madumi yun ngunit walang bakas ng kahit kaunting pagkakagapos o kadena. Kaya naman lalo pa akong napalunok at kinabahan. John, Bakit, ate? masaya ako na nakabalik ka na ng buhay. Sa dami ng balitang masasama sa baryong to, lahat sila hindi na nila inaasahan na babalik ka pa. Pero tama ako, malakas ka, marami kang kakayahan at matalino. Malalampasan mo ang kahit ano. Salamat sa hindi pagsuko, ate, ha. Pero patawad din dahil hindi ka namin nagawang iligtas ng mas maaga. Delikado ang gubat para sa inyo. Mabuti na lang, hindi na rin kayo naganap doon. Maraming mga patibong si Mang Danny. Baka mapahamak lang kayo. Ilang pulis na rin po ang namatay dahil doon. Kaya nang mawala ako, alam kong hindi na rin magtatangka ang mga pulis na mahanap pa ako. Salamat at hindi ka sumuko. Kilala mo ako, ate. Hindi ako basta-basta sumusuko. Alam ko, pero hindi pa rin ako makapaniwala kay Mang Danny. Para nung isang araw lamang kausap ko siya. Bigla akong natigilan noon, Sir Jupiter. Saka ko lamang tunay na naipagtagpi-tagpi ang lahat. Nung araw na kausap ko si Mang Danny, malinaw sa akin na naniniwala rin siyang buhay pa si John. Siya pa mismo ang nagsabi na hanggat hindi ko nakikita ang katawan ng kapatid ko, huwag akong mawawalan ng pag-asa. Habang inaalala ko yun, naisip ko kung gaano siya kasigurado sa sinabi niyang yun. Walang bahid ng panlilinlang, walang sarkasmo, walang kahit anong pag-aalinlangan. Sa totoo lang, para pangang gusto niya akong mapanatag. Isa pa tanda ko rin ang paglabas niya ng bahay isang gabi, dala ang basket na puno ng pagkain. At kung itutugma ko sa kwento ni John, hindi ko maikakaila na may koneksyon ang lahat.
Noon, Sir Jupiter, para akong nakahinga ng maluwag habang sinusuri ko ang mga palatandaan. Pero ramdam ko rin na may mga hindi sinasabi si John, mga bagay na hindi niya masabi sa akin at hindi ko na yon pinilit na malaman. Sapat na ang buhay siya at ligtas. 2 linggo siyang nawala, hindi ko alam kung gaanong klaseng trauma ang dinaanan niya sa loob ng gubat na yon. Kaya sino ba naman ako para pilitin siyang isa-isang ikwento ang lahat ng detalye? Kaya noong gabing yon, matapos naming maimpake ang lahat ng gamit, nakatayo ako sa loob ng silid at doon ko nakita ang kamera na nakapatong sa isang tabi. Nakahanda na ang sasakyan. Okay, sige. Halika na. Ano yung hawak mo camera? Kay John to. Ibabalik ko na lang sa kanya pagbalik natin sa Maynila. Ilagay mo muna sa bag ko, mahal. Sige, nasa labas na rin pala si Nanay Fe at Jack. Tayo na lang ang hinihintay doon. Bumaba kami ni Alex ng hagdan at pagbaba ko nakita ko ang bagong bihis na si John. Bumalik muli ang blankong ekspresyon sa mukha niya pero hindi ko yun pinansin. Inalalayan ko siya palabas ng bahay, inilagay sa likod ng sasakyan ng iba ko pang bitbit na gamit bago akmang sumakay siya sa loob. Bigla kaming nakarinig ng malakas na pagyanig ng lupa para bang may mabigat na humahakbang sa di kalayuan. Napahinto kami bigla sa aming mga pwesto. Inilibot ko ang paningin sa paligid at hinanap ko kung saan nanggagaling yun. Pero kahit anong lingon ko, wala akong makitang maaaring naglilikha ng nakakikilabot na ingay. Ngunit sa kaunting kilos ko pa lamang, muling dumagundong ang tunog. Sa pagkakataong yun, lahat kami ay nakaramdam ng takot, lalo na si John na biglang dali-daling pumasok sa loob ng sasakyan. Malakas siyang sumigaw, nagpapanik, pinapapasok kami sa sasakyan. Agad naman kaming nagulantang at dali-daling pumasok sa kotse. Ngunit kasasakay-sakay pa lamang namin, biglang may kung anong puwersa na sumakay sa ibabaw ng sasakyan. Diyos ko, ano ba yon? Ano bang nangyayari? Fuck! Nasundan na niya ako. Alam na niya ang ginawa ko. Alex, paandari mo na ang sasakyan. Bilisan mo! Pa, bilis! Huli na. Huli na tayo. Kasalanan ko to eh. Shit. Hindi. Walang may kasalanan dito kung hindi si Mang Danny na yan. Hindi umaandar ang sasakyan. Ano? Akala ko ba sabi mo handa na kanina? Hindi mo ba chinek yung engine? Chinek ko, maayos naman to kanina. Pa, tara na! Nayuyupi na yung buong kotse! Labas! Labas kayo! Pumasok tayo muli sa bahay! Ano? Hindi ba mas delikado yan, anak? Mas lalo tayo mamamatay agad rito. Nay, konting talon pa ng aswang, may ipit na tayo! Kailangan ko mapatay ang aswang. Hindi niya ako sasaktan. Pero paano kung galit siya sa akin? Paano kung hindi na siya magtimpi pa? Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. John, ano ba? Kailangan na nating lumabas! Hindi. Ayoko. Papatayin niya ako. Akong bahala sa'yo, halika na! Hindi. Kaya siya nandito dahil binabalikan na niya ako. Papatayin niya na ako, ate. Hindi niya ako pwede makita. Wala na tayong ibang pagpipilian, hindi umaandar ang sasakyan. Jack! Nanay! Sabay-sabay na tayo lumabas. Diana, John, bilis! Takbo! Ah! Mabilisan ninyo! Hila ko si John habang natakbo kami papunta sa bahay. Paglabas namin ng sasakyan, hindi ko mapigilan ang mapalingon sa ibabaw nito at nagkandara pa ako nang biglang tumalon pababa ng kotse ang isang malaking halimaw. Matalas ito, mga 7 talampakan at payatang pangangatawan. Ang kanyang ulo ay parang naglalagas na buhok at ang kanyang mga mata ay parang luluwa na rin. Namumula at tila nanunubig, hindi ko maintindihan kung naiiyak. Ang bibig niya nakatahi at tumutulo ang dugo mula roon. Nang umungol siya, hindi nito lubos ang maibuka ang bibig. Ngunit tumingala at pinilit magpakawala ng nakakikilabot na alulong. Garalgal at napakalamig sa pandinig. Sa pagtingala niyang yon, noon ko napansin na lobo ang mga tahi sa kanyang lalamunan. Para bang hindi lamang labi ang pinagdikit kundi maging ang loob ng bunganga hanggang lalamunan. Hindi siya makaimik. Tanging ungol lamang ang nagagawa, malalakas at mabagal na paghinga na parang hayop.
Bigla akong napatingin sa kapatid ko. Kagaya ko, nakabagsak siya sa damuhan at nakatingin din sa halimaw. Kitang-kitang takot sa kanyang mata. Nanginginig naman ang mga kamay ko habang pinipilit na tumayo. Mabuti na lamang at bumalik doon si Alex at Jack upang tulungan kaming makabawi ni John at muling makatakbo papasok sa pintuang hawak ni Nanay Fe. Pagpasok namin sa loob, agad namang isinara ang pinto, ngunit kitang-kita ko pa rin mula sa sala ang itsura ng halimaw. Bahagya lamang itong makahakbang o makatalon na parabang may pinagdaanan itong malala at hindi na niya magawang makagalaw ng malaya. Hindi rin siya lumapit sa bahay, nakatingin lamang sa akin ang diretso na parabang may gustong sabihin. Naguguluhang napaurong na lamang ako palayo sa pinto at napasabunot na lamang sa sarili. Diyos ko, mahabaging Diyos, ano bang gagawin natin? Hindi pa tayo makakalabas na ngayon. Subukan natin magpalipas ng gabi at saka tayo lumuwas bukas. Iwan niyo na lang po ako dito. Ako lang po ang kailangan niya. Ano? Anak naman, ano bang pinagsasabi mo? Nanay, ate, ang totoo po niyan. Nung nakatakas ako, nagawa ko siyang bitagin. Tabang nakagapos siya doon, tinahi ko ang bibig niya. Pati na rin yung lalamunan niya para hindi na siya makapambiktima pa ulit. Paano mo nagawa yon? Alam ko lang gawin. Sabi ko sa'yo ate, handa ako eh. Nung gabing kinuha niya ako, nagawa ko magdala ng bag. Nandun lagi nakalagay mga gamit na nakahanda sakaling ako naman yung gawing biktima ng aswang. Kung ganon, anong paraan para mapatay ang aswang? Kailangan siya sunugin. Yun lang ang tanging paraan. Bakit tito? Takot ba siya sa apoy? Oo, kainaan nila ang apoy. Hindi rin sila nagiging aswang sa umaga. Ibig mong sabihin, pwede pa rin bumalik ang aswang na yun sa pagiging mangdani bukas ng umaga? Noon, Anong ibig mong sabihin? wala na siyang kakayahang maging tao muli matapos ang ginawa ko kagabi. Sigurado nagugutom na siya at galit siya sa akin ngayon. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo ligtas kahit umaga. Ganun na nga, pero ako lang ang pakay niya ate. Hindi mo ba nakita kanina? Kayang-kaya niya tayong saktan. Pero dahil kasama kita, hindi siya agad lumapit. Kaya walang ibang paraan kundi iwan niyo na ako dito. Dalhin niyo na si nanay sa Maynila para sigurado tayong ligtas siya. Diyan nahihibang ka na ba? Kung hindi ka sinasaktan dahil nandun kami, edi dapat na mas lalo kang hindi namin iiwan. May kontrol pa siya sa sarili niya. Bukas o sa makalawa, magiging kumpletong aswang na siya. At walang simpatya sa kahit na sino. Hindi kanya sasantuhin. O kahit sino sa atin. Ang tanging gusto lang niyang gawin pag nangyari yun, mabusog. Yun lang ang naiisip niya. Ang sikmura niya. Sandali, hindi ko masyado maintindihan dito eh. Bakit hindi niya kami gustong saktan ngayon? Aswang siya. Pagkain ang tingin niya sa mga tao. Bakit ikaw lang gusto niya makuha? Dahil Diyan pwede ba? Sabihin mo na sa amin lahat ng nalalaman mo. Huwag mo na kami paikutin pa. Pinahihirapan mo lang yung sitwasyon natin eh. Tama ang ate mo dyan. Paano natin malulutas ito kung hindi namin alam kung ano ang kinakaharap natin? Diyan anak, ano ba talagang nangyayari? Paano ka nakaligtas? Paano mo nagawang matakasan ang isang aswang? At bakit kumpara sa lahat ng mga biktima? Ikaw lang ang hindi niya sinaktan. Nagpapasalamat kami at ligtas ka, John. Pero hindi mo maaalis sa amin yung pagtataka. Hindi dahil gusto naming mapahama ka, kundi dahil gusto naming malinawan sa nangyari. hindi niya ako kinuha para maging biktima. Kinuha niya ako para gamutin siya. Ano? Nung nalaman niya ang pag-aaral ko tungkol sa mga aswang, sa mga taong naging aswang, kinuha niya ako para pag-aralan ko kung paano siya maibabalik sa dati. Yun ang ginawa ko sa loob ng 2 linggo pero wala akong mabuong teorya kung paano siya matutulungan kaya para makatakas niloko ko siya. Anong ginawa mo tito? Sinabi ko sa kanya alam ko ang paraan para maging tao siya muli. Para hindi na siya mambiktima pa ng tao sa baryo. Doon ko siya nagawang tahiin para mampatikom ang bibig niya. Sinugatan ko rin ang mga paa niya para hindi niya ako mahabol. Tito, kung sinaraduan mo ang bibig niya, ibig sabihin aabuti na siya ng gutom. 2 linggo na rin na nawawalang biktima bukod sa'yo. Ibig sabihin ilang araw na siyang nagpipigil na kumain ng tao. Sa ginawa mo, hindi ba yun ang sinasabi mo sa akin noon tito? Na oras na masagad ang gutom ng isang aswang na may lahing tao, malilimutan na niya ang kanyang lahi at magiging halimaw na lang siya. Ganun na nga pero wala na akong ibang magagawa pa. Yun na lang ang tanging paraan para hindi niya ako mapatay at para makatakas ako ng tuluyan. Paano kung tumawag na tayo ng mga pulis, Alex?
Lahat ng gamit ay nasa sasakyan, mahal. Walang telepono dito. Hindi tayo pwedeng lumabas basta-basta. Diyos ko. Nagpasya kaming magsama-sama na lang muna noon sa isang silid lalo na't hindi imposibleng makapasok ang aswang dahil ilang beses na nga niyang nagawa iyon sa kanyang mga biktima. Magdamag, nagpalitan kami ni Alex sa pagbabantay ng gabing yun habang tahimik akong nakaupo sa isang single sofa. Nakatanaw sa kaunting bukas na kurtina ng bintana. Kitang-kita ko ang umuuling aswang sa labas ng bahay para bang hindi mapakali. Napapaluhod at pilit kinakalmot ang kanyang lalamunan, ngunit hindi naman niya magawang maalis yun. Saglit akong sumulyap sa kapatid ko, nakatalikod sa noon sa aking pwesto kaya hindi ko malaman kung gising ba siya o hindi. Sa tabi niya tulog naman si nanay, medyo nakasandal sa mahabang sofa at para bang hinahaplos ang likod ni John. Si Jack at Alex naman ay nasa magkabilang dulo ng nilatag na kama. Mahimbing na rin ang tulog. Marin akong lumunok bago tumayo para kumuha ng tubig at uminom. Tanaw namin sa kusina ang sala, kaya nakikita ko pa rin sila sa kanilang puwesto habang lumalagok ako ng tubig. Shit! Ano yun? May kalabog akong narinig. Shh! Huwag ka maingay. Nararamdaman ko siya sa labas. Kailangan na natin sila magising. Siguraduhin mong hindi sila makakagawa ng kahit anong ingay. Jack, anak, gising. Bakit po? Shh! Huwag ka maingay. Kailangan mong gumising. John! John, gising! Bakit? Nasa labas ang halimaw, gumising ka. Delikado na tayo dito. Sandali. Nay, gising po. Bakit? Anong nangyari? Nay, nasa labas ang halimaw. Kailangan na nating umalis dito. Nay, nasaan ang susi ng basement? Sandali, kukunin ko lang. Tahimik ang bawat isa habang nakikiramdam sa paligid ng gabing yun, Sir Jupiter. Habang kinukuha ni Nanay Fe ang susi sa itaas, ako naman ay nakikiramdam sa halimaw na paikot-ikot sa paligid ng aming bahay. Nasisipat ko pa nga ang kanyang anino sa saradong bintana. Kitang-kita ko ang mabibigat niyang paghinga. Napasign of the cross ako nang huminto ang anino sa tapat ng pinto. Sunod noon ay ang malalakas na kalabog sa pintuan na alam naming kahit anong pang sandali ay maaaring mag-iba sa lakas ng puwersa ang halimaw. Pero habang ginagawa niya yun, tahimik lamang kami. Walang lumilikha ng kahit na anong ingay at maging ang halimaw ay puro ungol lamang ang inililikha. Para bang umiiyak na hindi ko maipaliwanag. Sakto namang bumaba si nanay, di katagalan dala ang susi. Nanginginig sa noon, Sir Jupiter, sa labis na nerbiyos at pag-aalala. Agad kaming tumakbo sa kusina. Hinanap ko ang basement na matagal nang hindi nabubuksan. Nakapwesto ito sa likod ng aparador at huli ko pang naalala na pumasok doon noong high school ako para kumuha ng gamit sa loob ng basement na siyang ginawa na naming bodega. Pero noong araw na yon, Sir Jupiter, nagulat ako nang buksan ko ang aking silid at makita ang tila malinis na espasyo. Wala nang kahit anong gamit gaya ng inaasahan ko. Maliban na lamang sa aparador na gawa rin mismo para sa silid. Malinis din ang mga pader, ganoon pa rin ang kupas at natitiklop na pintura. Pero nakakapagtaka. Nawala na ang mga gamit doon na alam kong wala namang ibang napaglalagyan si nanay. Tumingin ako sa kanya na nagtataka pero basa ko sa kanyang mga mata ang parehong reaksyon. Maya-maya biglang naunang pumasok si John. Pumunta siya sa sulok. Binuksan ang kurtinang nakatabi sa aparador na sementado. Doon bumungad sa amin ang ilang makakapal na blanket. May camping materials at higit sa lahat mga pagkain at detalye na parabang inihanda talaga kung sakali mang may mangyari na hindi maganda. Nadala niyo ba lahat na kailangan ninyo madala? Nasarado ko na ang pinto. May kutob akong tuluyan nang nakapasok ang halimaw sa bahay. Huwag kayo mag-alala. May mga gamit naman ako nakahanda dito. Anak, hindi ko alam na nakakapasok ka pala sa basement na ito. Oo nga, John. Ang akala ko wala na nagbubukas nito mula po nang nawala si tatay. Nakuha ko ang susi ni tatay kaya nabubuksan ko to. Nasaan na ang mga gamit natin na nakatago dito, anak? Hindi naman lahat importante yun, Nay. Tinapon ko na po lahat.
Ano? Oh, Diyos ko anak. Karamihan pa naman sa mga gamit na yun ay mula pa noon. Bakit naman hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Nay, wala na rin naman kayo magagawa kasi nailabas ko na lahat yun dito. Tsaka mas importante pa ba yung kumpara sa mga buhay natin ngayon? Itong mga pagkain na kaibak dito. Anong pinaghahandaan mo dyan? Nakalaan lang po yan para kung sakali magamit ang basement. Kagaya ngayon, tignan mo ate, kung hindi ko ginawa yan, baka mamatay tayo sa gutom dito. May mga beddings. May pagkain. Ano to dito? May kulungan ba dito? Napalingon ako sa aking anak na nakatayo sa may gilid ng sementadong aparador at kitang-kita ko siyang nakasilip sa likuran. Lumapit ako at nakisilip na rin at nakita ko roon ang mga bakal na parabang mga kulungan ng hayop. May iba ring mga foldable bed na metal ang higaan. Hindi ko maalala na may ganitong gamit kami noon doon. Pero hindi ko na lang masyadong pinagtutuunan ng pansin, lalo na nang sabihin ni John na hindi rin niya alam kung para saan yun. Itinanggi rin niya na siya ang naglagay noon doon. Naisip ko rin na kadalasan ay si tatay ang nasa basement noon kaya isinawalang bahala ko na lang yun. Baka nga may gamit kaming ganito at hindi lang namin alam. Minabuti kong lumayo na lang muna sa kanila at lumapit sa saradong pinto. Wala akong narinig na kahit anong ingay doon. Hindi ko alam kung dahil sa basa at nakukulog na paligid o dahil wala na ang aswang sa labas. Sumulyap ako saglit sa saradura ng pinto at hinawakan yun ng may kaba. Pagkatapos ay dahan-dahan kong ipinihit yun nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Ate, Ano? soundproof ang basement na to. Mabuti pa, bukas ng umaga na lang tayo sumilip sa labas. Oo, mahal. Napansin ko nga na soundproof. Mukhang inihanda rin ang silid na ito para sa kahit anong sakuna. Iyan na nga ang rason kung bakit ginawa ito ng ama niyo. Ang galing naman po pala ni Lolo. Kumuha na kayo ng mga sleeping bag muna. Pagkatapos nito magpahinga na kayo. Ako na magbabantay ng oras. Pag umaga na susubukan kong sumilip sa labas at pakasakaling magawa nating maayos yung sasakyan para makaalis na tayo rito. Sasama ako sa pagbabantay mo, mahal. Pero paano kung hindi naman natatakot sa umaga ang aswang? Paano kung sa araw lang mismo? Marami na ako napag-aralan na ganito. Kahit umaga, kaya nilang mambiktima basta walang sikat ng araw. Ang ibig mong sabihin, anak, may posibilidad na manatili sa loob ng bahay natin ang halimaw? Ganun na nga po. Oh, Diyos ko, Panginoon kong Diyos. Anong gagawin natin ngayon? Gagawa po tayo ng paraan. Hindi pwedeng manatili na lang tayo dito. Sa ngayon, ituloy nyo lang ang pagpapahinga para kung ano man ang mangyari bukas, may lakas tayong lahat. Kahit napilit kong pinagpapahinga ang lahat, alam kong mababaw ang kanilang mga tulog noon, Sir Jupiter. Samantalang ako naman ay hindi na mapakali sa aking pwesto. Ramdam ko sa aking katawan ang takot pero pinipilit kong ikalma ang sarili. Tuwing magtatama ang aming paningin ni Alex, sinusubukan kong ipaalam sa kanya ang aking mga alalahanin gamit ang mga tingin. Nang lumapit siya sa akin, doon ko narinig ang kanyang bulong na lalo pang nagpahina ng aking loob. Sa mga oras na yun, wala na akong gustong mangyari kundi makalabas sa basement na yun at matapos na ang lahat. Ngunit kinaumagahan, pagpatak ng 8:00 ng umaga, ginising ko na agad si John. Mahigpit ko siyang hinawakan sa balikat, hinila sa isang tabi at sinigurong hindi kami makagagawa ng ingay na pwedeng magpagising kay nanay. Bakit ate? John, ano bang gusto mo mangyari? Bakit mo inalis ang mga gamit dito ni nanay? At bakit iba na ang panara ng basement? Akala mo ba hindi ko mapapansin na nakalak na tayo dito? Hindi ko alam eh. Sinabi nang huwag mo na akong lokohin eh. Ngayon mo pa talagang pipiliing magsinungaling sa akin? Ano ba talaga nangyayari? Binenta ko ang gamit ni nanay. Sinasabi ko na nga ba eh. Para saan? Anong kailangan mo sa perang pinagbilhan mo nun? Hindi mo naman maiintindihan ate eh. Paano kung mauunawaan kung hindi mo ipapaliwanag sa akin? Hindi pa ngayon ang tamang oras. Diyan naman, napipiko na ako sa mga kilos mo. Mula na makita kita ngayon, ramdam ko na yung pagbabago sa'yo. Ano ba kasi tinatago mo ha? May nagawa ka bang kasalanan? Wala. Paano ka namin matutulungan kung hindi mo kami hahayaang malaman kung ano talaga yung nangyayari sa'yo? Diana, nagigising na si nanay. John, please,
Sabihin mo sa akin yung totoo. Parang awa mo na. May kinalaman ka ba sa pagiging halimaw ni Mang Danny? Wala naman. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan, ate? Dahil naguguluhan na ako sa'yo. Wala akong kinalaman sa pagiging aswang niya. Inalam ko lang kung paano siya kumilos at paano siya mambiktima, yun lang. Wala nang iba. Ang mabuti pa dyan, buksan mo na muna ang basement. Ibigay mo sa amin ang susi palabas. Kung malinis ang konsensya mo, tumulong ka na maayos. Dahil sa sitwasyong ito, dinadamay mo lang kami dahil mukhang ikaw ang pakay ng halimaw na yon. Alex, ano ba? Ako na may kipag-usap sa kapatid ko. Nakakapi ko na kasi. Nalalagay sa peligro ang buhay natin, ng anak natin. Wala naman akong balak na ipahama kayo. Mas safe pa nga ang ginawa ko sa pinto eh. Ano bang iniisip niyo sa akin? Oh, etong susi. Pwede niyo namang hingin sa akin na lang na maayos. Bibigay ko naman eh. Nakaramdam ako noon ng kaunting pagkahiya. Hindi ko rin naman gusto na mambintang o pag-isipan ng masama ang kapatid ko, Sir Jupiter, pero masyadong nakakalito ang mga nangyayari. Kaya hindi ko na rin alam kung ano pa ang iisipin ko. Kaya naman nang ibigay niya sa akin ang susi, pinili ko munang samahan ang asawa ko para subukang lumabas. Pagbukas ng pinto, maliit na siwang lamang ang ginawa namin bago sumilip sa labas. Tahimik naman, ang tanging naririnig ko ay ang sarili naming hininga. Walang yabag o bakas na mula sa halimaw o nakapasok. Kaya nang masiguro naming ligtas kaming lumabas, agad kaming lumabas ni Alex at dumiretso sa labas. Naiwan naman si Nanay at Jack kasama si John na hindi tumitingin sa akin noon. Paglabas naming mag-asawa, maayos ang mga damit sa kusina, malinis at walang bakas ng kahit ano. Pero pagpunta namin sa living area, napahawak ako sa bibig para pigilan ang pagsuka. Para bang bigla akong nanginig ng mapagmasdan ko ang nakakakilabot at nilalangaw na katawan ng aswang sa bukana ng pintuan ng bahay namin. Sa forma at itsura ng katawan nito, para bang sinubok pa nitong makapasok pero hindi na niya kinaya at namatay niya. Mismo sa pagbukas ng pintuan. Sa una, hindi ako hinayaang lumapit kay Alex, pero matapos niyang masiguro na patay na talaga ang halimaw, dahan-dahan akong lumapit. Doon tuluyan kong napagmasdan ang itsura ng halimaw. Para bang naaagnas na agad ito sa kabila ng ilang oras lamang. Ang balat niya ay nagsugat-sugat, tuyot at para bang hiwalay na sa kanyang laman. Ang tahi sa kanyang bibig ay nandoon pa rin at wala nang kahit kaunting bakas ng pagiging tao sa kanya. Ni hindi nga po ako makapaniwala noon na si Mang Danny at ang halimaw sa sahig ay iisa. Wala na siya. John, bakit ka sumunod? Hindi ba sabi ko doon ka na sa may basement? Bantayan mo si Nanay at si Jack? Para saan pa? Tapos na ang lahat. Patay na ang halimaw. Hindi pa rin tayo nakakasiguro na ligtas tayo dito. Mas mabuti kung umalis na tayo. Bumalik ka na muna sa basement, John. Kailangan muna nating tingnan ang sasakyan. Pwede naman ako tumulong ah. Hindi na kailangan. Ibalita mo na lang kila Nanay na wala na ang aswang na nagbabantay sa bahay. Doon na muna kayo habang hindi pa ayos ang kotse. John, sige na. Tumalikod ang kapatid ko noon pero kitang-kita ko sa itsura niya na napipilitan lamang siyang sumunod. Kami naman ni Alex ay dumaan sa kabilang pinto para puntahan ang sasakyan at ayusin ito. Habang sinusubukan namin ni Alex ang sira ng makina, bigla akong nakarinig ng mahinang pagkaladkad na hindi ko malaman kung saan nagmumula. Walang pagpapaalam, lumakad ako para sundan ang ingay at nakarating sa bukana ng bahay. Doon nakita ko na biglang nawala ang katawan ng halimaw na malinaw na ilang minuto lamang ay natagpuan namin doon na walang buhay. Sa sahig nakalaglag ang isang syringe na walang laman. Bigla akong kinabahan at nangangatal na tumakbo palayo at pabalik sa aking asawa. Pagbalik ko sa sasakyan, nagtatakang nagtanong ito ngunit hindi na ako nakasagot pa. Kunin mo ang bag ko sa sasakyan. Bilisan mo. Kailangan natin bumalik sa basement. Bakit? Anong nangyayari, Diana? Basta halika na, bilis! Ma, paanong nangyayari? Hindi ko alam. Anong ibig mo sabihin? Bakit bigla ka nagpapanik? May nakita ka ba? Teka, may iba pa bang aswang? Sabihin mo para matulungan ka namin. Sandali, anak.
Eto, uminom ka muna ng tubig. Ikalma mo muna ang paghinga mo. Salamat, Nay. Diana, sabihin mo nga sa akin. Ano ba nakita mo? May bumuhay sa aswang, Alex. Buhay siya ulit. Ano? Anong ibig mo sabihin? Kitang-kita natin kanina patay na ang aswang. Makakaalis na tayo rito. Hindi dahil kanina nung umalis ako at iniwan kita sa sasakyan. Tinignan ko muli yung katawan ng aswang at wala na to doon. May bumuhay sa kanya. May bumuhay po sa aswang? Ibig sabihin may kakampi ang aswang na yon? Mukhang gano'n na nga. Ano gagawin natin ngayon? Kailangan nating bumuo ng plano. Kung hindi, makukulong na lang tayo sa basement na to habang buhay. Sandali. Nasaan si John? Sumunod siya sa inyo kanina. Hindi niyo ba siya nakita? Nakita namin siya pero pinabalik ko rin agad siya dito. Pero hindi pa po siya bumabalik dito mula nung magpaalam siya. Nalalabas para sumunod sa inyo. Shit. Kailangan natin balikan si John, Alex. Hindi siya bubuhay ng aswang na yun, lalo na parang malaki ang galit ng aswang sa kapatid ko. Teka ma, mas delikado kung kayo ang lalabas. Paano kung hindi lang pala iisa ang aswang? Paano kung marami sila? Hindi rin naman pwede na basta pabayaan na lang natin si John sa labas. Anak, huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Bata pa siya. Alex, tulungan mo si John. Maawa ka sa kanya. Ay, huwag na po kayong umiyak. Susubukan po namin hanapin si John. Nakatakas na siya noon sa mga kamay ng aswang. Sigurado magagawa niya ulit yun. Magtiwala po tayo sa kakayahan niya. Kung lalabas kayo, sasama ako. Ano? Hindi pwede, Jack. Gusto mo bang ikaw yung mapahamak? Ma, hindi mo ako mapipilit na walang gagawin. Anak, Jack, dito ka na lang, apo. Baka mapahamak ka pa. Nag-aalala lang naman ang mama mo sa'yo. Nag-aalala lang din naman po ako sa tito Jan ko. Lola, saka hindi rin naman makakatulong kung magkukulong ako dito. Hayaan niyo na po akong tumulong sa inyo. Tama si Jack, Diana. Sa puntong ito, hindi lang natin hahanapin si John. Kailangan na natin subukang labanan ng aswang at kailangan na natin ng tulong na marami. Ma, hindi na po ako bata. Kaya ko ng sarili ko. Kailangan natin ng sandata para kahit paano may panlaban tayo sa aswang. Tama po. Natatandaan ko, sabi ni Tito John sa akin nun, ang tanging makakapatay lang sa isang halimaw ay ang patay ng kanyang puso. Sige, pero nanay, maiwan ka dito. Subukan mo pong humarap ng signal para makatawag ka ng mga pulis. Sige. Labag man sa kalooban ko noon, Sir Jupiter, wala na akong nagawa kundi hayaan na sumama si Jack. Hindi ko na rin alam kung ano pa ang susunod kong gagawin. Maging ako ay nanghihina at natatakot sa mga oras na yon, lalo na tiniisip ko pa ang muling pagkawala ni John. Paglabas naming tatlo, agad na nanguna si Alex, nakaantabay at alerto sa paligid. Dumaan kami sa kitchen drawer at kumuha ng tig-isang kutsilyo. Sakto namang pagdating namin sa sala, napansin ko ang biglang pagkulimlim ng langit. Umaga pa pero para bang bumabalot ang dilim mula sa ulap. Mabigat ang bawat takbang namin at hindi ko sila minamadali. Hinahayaan ko lang ang takbo ng kanilang kilos. Inilingap ko ang paningin sa paligid hanggang tumama ito sa pinto, kung saan ko natagpuan ang walang buhay na aswang, pati na rin ang walang lamang syringe. Doon ko biglang napansin ang bakas ng maitim na likidong mistulang dugo ng halimaw. May bakas ito papunta sa labas ng bahay. Dali-dali kong tinawag ang aking mag-ama para ipakita ang bakas na yun. Jack, Alex, hali kayo. Tingnan niyo itong bakas ng halimaw. Mukhang nagpunta sa kagubatan ng halimaw. Mukhang wala dito sa labas si Tito Jan. Malinaw na gusto ng aswang ang tulong ni Tito para maging tao ulit siya. Halika na. Kailangan na natin kumilos ng mas mabilis bago pa tuluyang masaktan ng aswang yung kapatid ko. Teka, hindi ba dito natin nakita noon na nanggaling si Tito Jan? Dito nga yun. Kaya kailangan natin mag-ingat. Hindi ko kilala ang gubat na to. Hindi natin alam kung anong meron dito. Sandali. Bakit? Natatandaan ko na may sinabi si John na puno ng patibong ang kagubatan nito. Huwag kayong basta-basta kay kilos. Kailangan natin maging maingat ng husto. Jack, sa hulihan ka, anak. Opo. Mauna ako. Tignan nyo na mabuti ang tinadaanan ninyo. Sandali lang po. Parang may natapakan ako, Papa. Huwag kang kikil! Noong sandaling yon, napasigaw ako nang bigla kaming masilo ng malaking lambat at umangat sa itaas ng puno.
Tiningnan ko ang mag-ama ko at nakahinga ako ng maluwag dahil wala namang nasaktan sa kanila. Nangakma ko nang gagamitin ang hawak kong kutsilyo para sirain ang lambat. Hinawakan ni Jack ang kamay ko habang tinakpan naman ni Alex ang bibig ko. Namimilog ang mga mata ko, Sir Jupiter, nang matigilan ako sa sumunod na pangyayari. Sa ibaba namin may mabagal ngunit mabigat na yapak ng halimaw na palapit. Para bang may hinahanap ito sa paligid at tiyak kong kami ang tinutukoy noon. Malamang ay narinig nito ang sigaw ko at doon nakuha ang atensyon niya. Mariin akong napalunok at halos pigilan ko ang sarili kong paghinga, Sir Jupiter. Nang akala ko'y aalis na ang halimaw, biglang may pangalawang yabag kaming narinig. Mas magaan, mas mabagal, dahan-dahan akong yumuko para masilayan kung sino yun. At halos sabay-sabay kaming napahinto nang makita si John. Gaya ng una ko siyang nasilayan, wala man lang sugat o bakas na sinaktan siya ng halimaw. Lumakad siya palapit sa nilalang. Inilibot ang tingin sa baligid, saka huminga ng malalim at hinarap ang aswang. Mang Danny, wala na akong magagawa pa sa kalagayan mo. Isa ka ng aswang at yan na ang kapalaran mo habang buhay. Sinasabi ko na nga ba, si Tito pa rin ang habol ng aswang. Mukhang desperado na siyang bumalik sa pagiging tao. Hindi mo ba nakikita kung gaano kakaswerte na ikaw ang una kong matagumpay na eksperimento? Hindi man ganun katagumpay pero tamang-tama ka lang para sa mga pangangailangan ko. Anong ginagawa mo dyan? Simple lang naman ang gusto ko kaya binuhay kita ulit, Mang Danny. Kailangan lang kita para maibsan ang gutom ko. Katulad mo, pareho lang tayo nagugutom sa amoy ng tao at sabik na sabik sa laman. Pero alam mong mapapahamak tayo pareho kung ako ang kikilos. Nakikita mo naman, Mang Danny, ako ang tagumpay sa imbensyon ko. Kaya ko maging aswang na hindi nagiging isang halimaw. Walang makakabuking ng aking totoong pakay. Kaya ikaw ang kukuha ng pagkain para sa akin. Magpapakalakas tayo hanggang sa kayanin na natin magparami at sakupin ang mundo. Tito? Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba talaga sa kapatid mo, Diana. Diyos ko, ano nangyari sa kapatid ko? Mukhang tuluyan na po naging masama si Tito. Mama! Hintayin na lang natin na makaalis sila at babalik tayo sa basement. Isasama na lang natin si nanay at babalik tayo sa Maynila. Huwag ka masyadong magmatigas, Mang Danny. Wala ka rin namang pag-asa. Hindi kita may babalik sa pagiging tao. Ganyan ka na habang buhay. Kaya kung hindi ka makikipagkasundo sa akin, baka pati pamilya mo, hanapin ko at paslangin ko sa harapan mo. Alam mong seryoso ako, Mang Danny. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Kaya mabuti pa, umalis ka na at ikuha mo ako na makakain. Kung ayaw mong sa'yo ko ibunto ng galit ko. Paalis na sila. Mag-ingat kayo. May kataasan itong pagkakabitin sa atin. Sirain ninyo ang tent na maingat at sa puno na mismo tayo dadaan pababa. Anak, dahan-dahan, mauna ka nang lumabas. Ikaw naman po, Ma! Kumapit ka po sa akin! Alex, hawakan mo ang kamay ko. Hindi na. Ako nang bahala sa sarili ko. Sige na, bumaba na kayo na dahan-dahan. Dahan-dahan po, Ma! Salamat, anak. Sinasabi ko na nga ba, nandito kayo. John, Ate, bakit bumalik pa kayo dito? bakit nagawa mo lahat ng to? Saan kami nagkulang sa pagpapalaki sa'yo? Pasensya ka na, ate. Pero may mga bagay na hindi mo kailangang malaman pa ang sagot. Halika na, Diana. Saan naman kayo pupunta? Nandito kayo para malaman ng totoo, hindi ba? Nandito kami para iligtas ka. Pero tingnan mo ang sarili mo. Hindi na kita makilala. Hindi mo ko kailangang kilalanin, ate. Matagal nang wala ang dyan na kilala mo. Heto na ako ngayon. Pero bakit dito? Hindi mo ba gusto mabuhay ng normal? Akala ko pa naman matalino ka. Baliw ka lang pala. Anak ka ni ate kaya hindi kita papatulan. Pero kung iniisip niyo makakatakas kayo kay Mang Danny, nagkakamali kayo. Pinuhay mo siya para buhayin kanya, hindi ba? Ibig sabihin isa ka ring aswang at delikado rin ang buhay namin sa'yo. Pero kapatid ka ng asawa ko dyan. Kung may natitira kang kahit katiting na pagbabahalas sa pamilya mo, pigilan mo si Mang Danny. Nasaktan kami at hayaan mo kami makatakas. Hindi ganun kadali yun. Bakit hindi? Kitang-kita ko kanina kung paano mo utusan ng aswang. Para mas nakakatakot ka pa na kumpara kay Mang Danny na malinaw na biktima mo lang. Kapalaran niya yun. Wala na siyang magagawa. At kung papatayin niya kayo, kasama yun sa dapat mangyari.
Hindi ako mamamagitan sa kung anong gagawin niya. Pero kung gusto niyo makaligtas, huwag kayong umalis. Samahan niyo ako at pangako, poprotektahan ko kayong lahat. Hayop ka talaga. Nasisikmura mong sabihin yan, ha? Gusto mo pa kami maging aswang katulad mo? Ano, gagawin mo rin kaming halimaw kagaya ni Mang Danny? Ganun ba yon? Kaya mo na siya, Diana. Halika na, umalis na tayo rito. Tandaan mo to, John. Mula ngayon, inasusuklaman kita. Sana hindi na lang kita naging kapatid. Dahil hindi ako makakapayag na magkakaroon ng kapatid na gustong maging halimaw. Ma, nandito na si Mang Danny. Kung ganon, ano pa palang silbi na binuhay ko pa kayo ng isang gabi? Gawin mo na ang gusto mong gawin sa kanila, Mang Danny. Ikaw nang bahala. Nung sandaling yun, napaurong kaming tatlo nang biglang humakbang palapit sa amin ang aswang, Sir Jupiter. Ramdam ko ang panginginig ng mga kalamnan ko lalo na't kitang-kita ko sa malapitan ng anyo nitong hindi dapat makita ng sinuman. Inihanda ni Alex ang sarili, hawak ang kutsilyo at may matalim na tingin habang humaharang sa aming mag-ina. Si Jack naman ay ganun din, nakatutok ang patalim kay John, handang sumugod kung kinakailangan. Nasa gitna nila ako noon, Sir Jupiter. Mahigpit ang kapit ko sa kutsilyong dala ko ngunit hindi ko rin alam kung paano ko yun gagamitin sa ganitong sitwasyon. Nang lalo pang lumapit ang aswang at akma nang sasalubungin ni Alex ng saksak, bigla siyang hinarang at itinulak palayo ni Mang Danny. Sa lakas ng paghawi, tumilapon ang asawa ko at tumama sa malaking puno. Nang bumagsak siya, nakita ko kung paano niya hinabol ang kanyang hininga na parabang unti-unti nang nauubos. Papalapit pa lang sana ako para puntahan siya nang tamaan din ako ng kamay ng aswang, dahilan para mapailang lang ako sa ere. Sa kasamaang palad tumamang likuran ko sa putol na tuod at dama ko ang matalim na pagsaksak nito sa aking laman mula sa likod. Napasuka ako ng dugo, Sir Jupiter, at sa sandaling yun ipinapalagay ko na ang loob ko na maaaring yun na ang huli kong hininga. Mama! Diana! Hayop kang aswang ka! Papatayin kita! Anak, Jack! Hindi mo siya kaya. Bumalik ka rito! Parang huminto ang mundo ko noon, Sir Jupiter, nang makita kong biglang nagtatakbo si Jack palayo sa akin. Nakataas ang kamay, hawak ang kutsilyo at puno ng determinasyong saksakin ang aswang na si Mang Danny. Ngunit pagdating niya sa harap nito, parabang napakadali lang pigilan ang galaw ng anak ko. Hinawakan ng halimaw ang pulso ni Jack, tumigil ang kamay niya sa ere at saglit na parang may katahimikang bumalot sa gilid na parabang huminto pati ang hangin sa pag-ikot. Umalahaw ako ng iyak noon, Sir Jupiter, isang iyak na puno ng takot at pagmamakaawang huwag sanang masaktan ang anak ko. Tumakbo si Alex para tulungan si Jack, Sir Jupiter, habang ako naman ay tiniis ang matinding kirot para maihaw ng sarili ko mula sa tuod na tumusok sa likod ko. Gumapang ako sa lupa, desperadong umaasa na may magagawa pa ako para makatulong sa kanila. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit si Alex, biglang sinunggaban ng aswang ang kamay ng nangangatog kong anak at sa hindi ko inakalang paraan, sinaksak niya ang kamay ni Jack sa sarili niyang dibdib. Natigilan kaming lahat, lalo na si John na parabang natanggalan ng lakas ang mga tuhod habang dahan-dahang humakbang palapit sa aswang na binitiwan na ang anak ko. Agad namang tumakbo si Jack pabalik sa akin, kasunod si Alex at sabay nilang pinigilan ang pag-agos ng dugo mula sa sugat ko. Habang naroon ako hingal at duguan, hindi ko maiwasang ituon ang panahon ko kay John na hindi makapaniwala sa ginawa ni Mang Danny sa sarili niya. At sa gitna ng takot at sakit, Sir Jupiter, hindi ko napigilan ang maawa sa kanya. Ginamit lang siya ng kapatid ko at marahil pinili niyang mamatay kaysa maging dahilan ng mas marami pang kamatayan sa baryo. Hindi. John, tigilan mo na ang kaibangan mo. Maawa ka sa mga katulad ni Mang Danny. Mabuti siyang tao pero dahil sa'yo, nakagawa siya ng masama. Hindi pwede to. Ang tagal kong pinag-aralan lahat ng to. Mababaliwala ang pinaghirapan ko. Sinabi ng tama na nga eh! Manahimik ka! Dahil sa'yo namatay ang aswang. Kasalanan mo kung hindi matutuloy ang mga plano ko.
Ano yun? Sumuko ka na dyan! Tapos na kabaliwan mo. At sino naman nagsabing wala akong susunod na plano? Baka nalilimutan nyo. Isa rin akong Naputol ang sasabihin noon ni John, Sir Jupiter, nang biglang lumusot sa dibdib niya ang matulis na mga kamay ng aswang. Halos hindi ako makahinga habang pinapanood kung paano hinigit ni Mang Danny ang puso ni John at sa isang iglap, bumagsak sa lupa ang aking kapatid ng walang buhay. Hindi pa yon nagtatapos dahil lalo pang binaon ng aswang ang kutsilyo sa katawan niya hanggang sa tuluyang mawalan ng hininga. At ang puluhan ay bumaon na rin na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis. Nakatutok ang kanilang mga baril sa amin pero nang makitang sitwasyon, lumapit din sila upang tumulong. Isinakay nila ako sa ambulansya at awa ng Diyos, nagawa pang malunasan sa ospital. Lumipas ang ilang taon at sa totoo lang, wala akong natira, kundi puro sakit at paulit-ulit na masasamang panaginip sa gabi kahit ilang buwan na ang lumipas. Para bang naging multo sa alaala ko si John, ang kapatid ko na hindi ko pa rin matanggap na nagbago at naging masama. Mabuti na lamang at matatag at madasalin ang nanay ko, hindi niya kami iniwan at inalay ang dasal at pangako sa Diyos para muling maibalik ang aming pamilya sa normal. Ngayon, habang naglilinis ako ng aming gamit, nabuklat ko ang kamera sa isang bag na pagmamay-ari ni John. At doon ko natuklasan ang mga lumang recordings niya. Napagtanto ko kung paano siya nagbago. Hindi lamang sa ugali kundi maging sa pisikal. Tanda ko noon na may manerismong madalas niyang pagpikit ng mata si John at nang muli ko siyang makita sa bahay, hindi ko yun napapansin sa kanya. Kaya isa-isa kong pinanood ang pinakaluma niyang video. At tama nga ako. Nagsimula siya sa kuryosidad at paghanga sa kanyang pag-aaral kung paano maaaring maging aswang ang isang normal na tao. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Para bang may kasamaan na sumapi sa kanya. At ito po ang rason kung bakit ko naisipang ikwento ito sa inyong channel, Sir Jupiter. Nang dumating sa video ang eksena, ipinapakita niyang natapos niya ang pag-aaral. Gumawa siya ng panibagong recording at sa puntong yun, mula sa boses, mannerism at tindig, iba na ang kilos ng kapatid ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at salamat po sa pagkakataon na maibahagi ito, Sir Jupiter.